Sa nakaraang video, tiningnan ni Lin Tian ang status panel ng kalaban. Pangalan, Golden Mean Lizard. Lahi, Demi-Human. Level, 88. Combat Power, 3,990. Hindi naman gaanong malakas, inisip niya. Lumapit siya na may kunwaring magiliw na ekspresyon. Oh, dakilang Lord, interesado ka rin ba sa mga tao? Hindi sumagot ang gintong butiki. Nakatingin pa rin ito sa grupo ng mga tao sa loob ng mga rehas. Makalipas ang ilang sandali, tumingin ito sa man-eating eagle. Ang mga taong to, sa itsura pa lang nila, napapagana na ang laway ko. Hatiin na lang natin sila, kalahati-kalahati. Nag-alinlangan ang man-eating eagle, halatang naguguluhan. Kalahati sa atin. Ikaw ang nakiusap sa kin na dalhin ka rito. Hindi ba't sabi mo isa lang ang gusto mo? Pagkarinig yun, lalong dumilim ang ekspresyon ni Lin Tian. Nanatili siyang tahimik, gustong makita kung paano haharapin ng man-eating eagle ang sitwasyon. Ngumiti ng mayabang ang Golden Lizard. Sa loob ng teritoryong nasasakupan natin, hindi ba't lahat ng nasa loob ay atin na rin? Isa lang naman tong tribo ng Goblin, mga walang kwentang mababang nilalang. Sa sinabi nito, biglang nanlamig ang mukha ng man-eating eagle. Lizard, banta niya sa malamig na tinig, ako ang nasusunod dito. Mas mabuting bumalik ka na sa timog. Hindi ka dapat nandito. Umirap ang lizard, at nagningning ang kasakiman sa kanyang mga mata. Tumigil ka na nga sa pagpapanggap. Ilan na ba sa tribo mo ang nakatikim ng laman ng tao? Tapos ngayon, ikaw pa ang magmamalinis. Pinapartehan na nga kita, dapat nga magpasalamat ka. Bilasan mo na at hatiin natin. Gutom na ko. Sa wakas, nawalan ng pasensya si Lin Tian. Punong-puno ng inis ang tono niya. Ano to, lumabas ka ba sa ilalim ng bato, ha? Sa laki mong yan, sigurado ka bang kaya mong kainin lahat ng yan? Habang nagsasalita, unti-unti niyang pinakawalan ng lakas niya, handang lumaban. Tumingin ang lizard kay Lin Tian, naglalagablab ang mga mata sa galit. Sa kin ka ba nakikipag-usap, basurang nilalang? Bago pa makakilos ang lizard, hamarang ang man-eating eagle sa harap ni Lin Tian. Lizard, malamig niyang sabi, isa lang beses kong sasabihin, umalis ka na, o pagsisisihan mo. Namula sa dugo ang mga mata ng Golden Lizard. Hindi siya umatras. Akala niya gusto lang ng man-eating eagle ipagdamot ang mga tao para sa sarili. Wala na siyang balak makiparte, gusto na lang niyang patayin si Lin Tian para sa pambabastos nito. Biglang sumigaw ang man-eating eagle, isang nakakabinging hiyaw na tumulak pa atras sa Golden Lizard. Naramdaman nitong seryoso ang man-eating eagle sa pagprotekta kay Lin Tian, kaya't nag-alinlangan siya. Galit pa rin, sumanghal siya ng babala. Sige, panalo ka ngayon, ibon. Pero hindi mo siya kayang protektahan habang buhay. Darating ang araw, papatayin ko silang lahat. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya at umalis, habang umaalingaw sa hangin ang nakakakilabot niyang halakhak. Tumingin ang man-eating eagle kay Lin Tian na may pagsisisi sa mukha. Pasensya na, hindi ko inaasahan na ganun siya kalakas at kasakim. Nakatitig si Lin Tian sa direksyong pinuntahan ng lizard. Kita sa mga mata niya ang halatang pagnanasa para sa paghihiganti. Wala nang dahilan para humingi ng tawad. Ang iniisip ko ngayon, kung papatayin ko siya, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa Great Tomb? Sandaling natigilan ang man-eating eagle, hindi niya akalaing may lakas at tapang si Lin Tian para pag-isipan yun. Makaraan ang ilang sandali, sumagot siya. Baka ay exile ka nila, o patayin, o baka naman, ibigay sa iyo ang buong Southern Territory at gawing Lord ka roon. Southern Lord, umikot sa isipan ni Lin Tian ang ideya. Hindi naman ganun kaakit-akit ang maging Lord. Ibig lang sabihin, makakabuo ako ng sariling grupo ng monsters. Pero ang totoo, kapag naging Lord ako, hindi ko na kayang pumatay ng monsters ng malaya katulad ngayon. Kahit ialok sa kanya, wala siyang interes. Sa loob ng corrupted forest, nagpapakasasa si Go Bushan sa pagkain. Nakapalibot sa kanya ang mga bangkay ng iba't ibang magical creatures, tulad ng steel rhinos, poisonous porcupines, at demon dragonflies. Pero kahit gaano kasarap, wala pa ring katulad ang lasa ng laman ng tao. Dinaglaon, narating ni Go Bushan ang level 70 at nagsimula ng mag-evolve. Bilang isang special mutant, naging mas matindi pa ang pagbabago ng katawan niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang katawan ni Go Bushan.
Narinig ang mga tunog ng pagkaputok ng buto habang unti-unting nag-transform ang kanyang anyo. Tumangkad siya, ang katawan niya'y naging payat at matulis, parang tuyong kawayan. Mula sa balat niya, nagsimulang lumitaw ang mga buto, unti-unting bumuo ng isang matigas na bone armor na balot sa buong katawan niya. Nagbago rin ang mga braso niya. Ang kanan ay naging dalawang matulis na bone axe, habang ang kaliwa ay naging isang sobrang tibay na bone shield. Pinaikot niya ang buntot niya, at sa isang iglap, ilang malalaking puno ang nabuwal. Punong-puno ng tuwa si Go Bushan, ramdam niyang malaki ang tinaas ng lakas niya. Pagkatapos noon, nagpatuloy sa paglalakad ang tatlong goblin, naghahanap ng pagkain para makaabot din si Go Budi sa level 70 at makapag-evolve. Sa isang swamp na lugar, isang maliit na butiki ang naghahanap ng pagkain. Nandoon sila sa teritoryo ng Golden Lizard Clan, ang nasasakupan ng Southern Lord ng Corrupted Forest. Noong oras na yun, isang batang lizard ang habol-habol ang isang dragonfly, hanggang sa sinasadyang napalayo ito sa pugad nila habang naghahanap sa matataas na damo. Malalaki at inosenteng mata nito'y paikot-ikot, maingat na sinisipat ang paligid. Ngunit bago pa man siya makatalon sa dragonfly, isang trahedya ang nangyari. Mula sa swamp, biglang sumulpot ang isang pares ng itim na kamay at agad na hinayla pababa ang batang lizard. Saglit lang, at muling kumalma ang ibabaw ng tubig, tila walang nangyari. Balik sa tagpuan, masayang nagsasalo ang tatlong goblin. Tikman mo to, sabi ng isa. Kahit bata pa to, lampas 1 metro na ang haba. Hinawakan ng berserk goblin ang buntot, at kinagat iyon ng buong lakas, crunch. Malambot ang karne. Malasa, matamis, may konting tamis ng gubat. Isang ligaw na lasa na mahirap tanggihan. Grabe, sigaw ni Go Bushan. Mas masarap pa to kaysa sa human meat. Nagningning ang mga mata ni Go Budi, humahalaklak. Ang sarap siguro kung marami pa tayong makuha nito. Nagkatinginan ang tatlo, pilyo ang mga ngiti, tila nagkaintindihan kahit walang salita. Samantala, sa nayon ng mga lizard, isang inang butiki ang nag-aalalang tumatawag. Anak, nasaan ka na? Gabi na at oras na ng kainan, pero hindi pa rin umuwi ang kanyang anak. May lumabas na isa pang lizard mula sa tent. Araw-araw tumatakbo yung anak mo. Baka naman nadampot na siya ng mga halimaw sa labas. Napasigaw ang inang butiki, inis ang tono. Ang asawa ko ang Lord ng Southern Corrupted Forest. Anong halimaw ang maglalakas loob na dukutin ang anak ko? Siguradong gusto nilang mamatay, pero bago pa man siya makasigaw pa, narinig nila ang nakakainis na boses ng berserk goblin. Hinahanap mo ba to? Pagkasabi niya noon, inihagis niya ang isang maliit na bungo malapit sa paanan ng puting lizard. Iyon lang ang natira sa anak niya. Napako sa kinatatayuan ng ina. Ilang segundo pa, at sumambulat ang isang napakasakit na hiyaw sa buong nayon. Sino kayo? Hindi niyo ba alam na teritoryo to ng Golden Lizard Lord? Ang lalakas ng loob niyo. Pero nang makita niya ang itsura ng frenzied goblin, natigilan siya. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Nakatingin ang goblin sa kanya, ang mga matay puno ng gutom at kasamaan. Aba, ano to, bulong niya. Ang ganda mo naman, miss. Hindi ko to inaasahan. Mula sa tent biglang sumigaw ang isang lizard. Anong lakas mong lapastanganin ang asawa ng Lord? Pero hindi na siya nakatapos magsalita. Isang matulis na bone spike ang tumusok sa dibdib niya, diretsyong tinuhag ang puso. Walang pakialam na itinapon ni Go Bushan ang katawan sa lupa. Namumutla ang babaeng lizard habang takot na nakatitig sa nangyari. Tulungan niyo ko, please, tulungan niyo ko. Kanina lang ay galit siya, pero ngayon, nanginginig siya sa loob ng malalaking kamay ng berserk goblin, hawak-hawak siya nito ng mahigpit. Halatang may masamang binabalak ang berserk goblin, nakangising demonyo. Pero bigla siyang napatigil, may naalala. Ay oo nga pala, para to kay boss. Nakarinig na sila ng mga sigaw. Napansin na ng iba ang kaguluhan. May halimaw sa nayon. Wala si Lord. Anong gagawin natin? Parang goblin sila. Hindi na mahalaga. Kumuha ng sandata, lalaban tayo. Hindi nagtagal, daan-daang lalaking lizard ang nagtipon. Mga 2 metro lang ang taas nila, mas maliit kumpara sa Lizard Lord, pero lahat may dalang matutulis na bakal na armas. Sabay-sabay silang sumigaw habang umaatake. Aliw na aliw si Berserk Goblin sa dami ng kalaban. Para sa kanya, hindi ito laban, pagkain ito. Walang alinlangan, ginamit niya ang kanyang magical flame skill.
Mula sa parehong kamay, pinakawalan niya ang dalawang blue fireball. Boom! Sumabog ang mga ito sa gitna ng mga lizard. Kumalat ang malamig pero nakakasunog na liwanag, tila sinusunog pati kaluluwa. Umalangaw-ngaw ang mga hiyaw ng sakit at pighati. Samantala, isang grupo ng mga lizard ang umatake kay Gobushan, pero bago pa sila makalapit, pinaghihiwa sila ng mga bone spike na tuloy-tuloy na lumalabas sa katawan nito. Hindi naman sinayang ni Gubudi ang pagkakataon, agad niyang sinimulang kainin ang mga natambak. At sa wakas, naabot na niya ang level 70 at nagsimula siyang mag-evolve. Bagamat hindi masyadong nagbago ang payat niyang katawan, may lumitaw na pares ng pakpak sa likod niya, manipis, parang sa tipaklong. Sa bagong anyo niya, mas mukha na siyang ipis kaysa goblin. Habang abala siya sa pagkain, isang lizard ang dahan-daw ang lumapit sa likuran niya para umatake. Pero hindi siya nakalusot, matagal nang minamanmanan siya ni Gubudi. Sa mismong paglapit ng lizard, tumagos sa puso nito ang isang matalim na iron blade. Mabilis natapos ang laban, panalo ang mga goblin. Ang dating mapayapang nayon, ngayon naging libingan ng mga patay. Ligid ng bangkay, amoy ng sunog, at dugo. Hinaplos ni Gobushan ang tiyan niyang busog na busog. Ayos na, balik na tayo, sabi ng boss, huwag ubusin lahat. Hayaan yung dumami ulit sila, tapos balikan natin. Tumango si Gubudi. Oo nga, nababagot na rin ako. Pero ngayong evolved na ko, siguradong papurihan ako ni boss. Bitbit ni Berserk Goblin ang katawan ng isang babaeng lizard sa balikat, habang may hawak siyang maliit sa kaliwang kamay. Dalhin ko tong dalawa kay boss. Siguradong matutuwa siya. Sa gitna ng mga guho, may isa pang lizard warrior na bahagyang buhay pa. Putol ang braso, pilit gumagapang habang hinahanap ang kanilang lord. Sa paligid niya, ang buong tribo'y naging dagat ng dugo, bundok ng bangkay, at apoy na walang tigil sa pagliyab. Napaungol siya sa sakit at hinagpis. Lord, nasaan ka nung kailangan ka namin? Makalipas ang ilang oras, sa wakas dumating ang Golden Lizard Lord. Galit na galit ang mukha niya. Pero pagpasok niya sa nayon, natigilan siya. Parang nanaginip. Para bang ibang lugar ang pinasok niya. Paulit-ulit niyang kinuskos ang mga mata. Hindi, imposible to. Nasaan ako? Bakit parang pamilyar to? Dahan-daw ang dumilim ang tingin niya habang iniikot ang paningin sa mga dagwang bangkay sa paligid. Anong nangyari rito? Biglang may kumilos mula sa damuhan. Isang ulo ng lizard ang sumilip, ang mga mata, puno ng pag-asa. Lord, bumalik ka. Buti na lang, ligtas na tayo. May tatlong kakaibang goblin ang umatake sa nayon, sobra silang lakas, dinala nila si Lady, at si Young Mistress. Ang Lizard Lord ay nagsalita, goblins, biglang lumiit ang mga mata niya sa pagkagulat. Sumagi sa isip niya ang imahe ng kanyang asawa at anak na dinukot. Una niyang naisip ang tribo ni Lin Tian, pero agad din siyang umiling. Hindi, kakagaling ko lang doon. Imposibleng nakagalaw agad sila. At hindi rin sila magkakalakas loob. Iniisip niyang baka mula sa ibang goblin tribe ang umatake, mula sa parte ng Demonized Forest sa timog ng kanyang nasasakupan. May 3 goblin tribes doon, at kahit na ang pinakamalakas sa kanila ay Overlord Goblin lang, lahat sila'y nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi pwedeng sila iyon. Hindi niya matukoy kung sino ang responsable sa pag-atake, kaya't nagdesisyon siyang sundan ang amoy ng kanyang asawa at anak. Galit na galit, sumigaw siya, magtago kayong lahat. Susundan ko sila ngayon. Kung magtatagal pa siya, maaaring mawala ang bakas. Wala nang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa direksyong tinakbuhan ng mga baliw na goblin. Wawasakin ko ang buong tribo niyo. Samantala, sa tribo ni Lin Tian, nakabalik na ang 3 pasaway na goblin. Dali-dali silang lumapit kay Lin Tian. Boss, bilis, tingnan mo ang dinala namin para sayo. Sa mga oras na iyon, nag-iisip si Lin Tian kung paano niya mapapabilis ang paglago ng kanyang tribo. Nang makita niyang lahat ng goblin ay tila nag-evolve mula sa iisang hunting trip, nagulat siya. Si Gobushan ay nasa level 71 na. Race, Mutated Goblin, Class, Bone Warrior, Titles, Bone Stripper Warrior, Mutated Goblin, God's Blessing, HP, 700, Strength, 580, Defense, 700, Skills, Bone Development, Gene Devouring, Equipment, Evil Bone, Total Combat Power, 3,000.
Si Gubudi naman ay level 72 na. Race, Goblin, Class, Non, Titles, Perfect Assassin, God's Blessing, HP, 1,500, Strength, 470, Defense, 410, Skills, Scent Capture, Camouflage Skin, Wing Beat Acceleration, Premonition, Equipment, Non, Total Combat Power, 3,000. Habang tinitingnan ang stats nila, napangiti si Lin Tian. Hindi niya inakalang halos kapantay na ni Gobushan ang lakas ni Berserk Goblin. Marahil dahil pareho silang mutated goblins. Kahit mas mababa ng kaunti ang raw strength ni Gobushan, pantay ang combat power nila. Mukha at galaw rin kasi itong tunay na assassin. Sa tamang gear, baka mas lumakas pa ito. Habang malalim siyang nag-iisip, isang galit na sigaw ang gumising sa kanya. Bitawan niyo ako, hayop kayong goblin. Ako ang asawa ng Lord. Wawasakin kayo ng asawa ko para sa anak namin. Wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Hawak ni Berserk Goblin ang nang babaeng lizard at pasiga siyang pinatahimik. Napahinto sa iyak ang babae dahil sa sakit. Napakunot noo si Lin Tian. Ano to? Saan mo nakuha ang lizard? Kamot ulong sagot ni Berserk Goblin, saka itinulak ang babaeng lizard kay Lin Tian. Boss, regalo namin to para sayo. Malambot ang laman, masarap kainin. Pwede hilaw, pwede luto. Swak sa panlasa mo. Biglang lumalim ang tingin ni Lin Tian. Anong sabi mo? Asawa ka ng Lord. Parte ka ng Golden Lizard Tribe. Ngiting mayabang ang sagot ng babaeng lizard, oo. Asawa ko ang Lord sa Timog. Takot ka na, no? Pero huli na, hindi ko kayo patatawarin. Napatawa ng malakas si Lin Tian. Haha, so ikaw pala yun. Yung gustong hatiin ang tribo ko at ipapatay ako. Ang saya ng pagkakataong to. Nanlambot ang mukha ng babae. Anong balak mo? Papatayin mo ako. Isa kang goblin lang. Malalagot ka rin. Puno ng takot at desperasyon, nagpupumiglas ang babaeng lizard. Pero isang bolt mula sa crossbow ni Lin Tian ang tumama sa katawan niya. Napalugmok siya sa lupa, parang puppet na naputulan ng tali. Agad nagutos si Lin Tian na ipagkaloob ang dalawang lizard sa goblins ng tribo bilang gantimpala. Nang marinig ito, nagdiwang ang mga goblin at agad sinunggaban ang bangkay ng babaeng lizard. Gusto, kutong parte. Akin to. Oy, magtira kayo. Doon, humarap si Lin Tian kay Gubudi. Anong ginawa mo sa tribo niya? Dinakip niyo lang ba tong dalawa? Agad sumagot si Gobshian, hindi, halos lahat pinatay at kinain. Pero may ilan kaming iniwan na buhay, para magparami ulit. Kuminang ang mata ni Lin Tian sa tuwa. Hindi niya inaasahang eksaktong wala ang Lizard Lord sa kanilang pag-atake. Ang saya sa mukha ni Lin Tian ay nagpakaba sa tatlong goblin. Akala nila'y nagkamali sila ng malaki. Pero bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Haha, ang galing nyo, lalo ka na, Berserk Goblin. Hindi nasayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Naisip mo pa talagang pasayahin ako. Ngitit tuwang-tuwa ang tatlong goblin. Yumuko sila't nagpasalamat. Kahit pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat sa papuri. Ngunit hindi nagtagal isang malakas na pagsabog ang narinig. Gumuho ang gate ng tribo ni Lin Tian. Lumipad ang ilang goblin guard. Ang may gawa nito, ang mismong Lizard Lord. Galit na galit siyang sumigaw, mga demonyong goblin. Lumabas kayo, isauli nyo sa akin ang asawa at anak ko. Ngayon, buburahin ko ang buong tribo nyo sa balat ng mundo. Dugo kapalit ng dugo. Pero nang mapansin niya ang mga bangkay ng kanyang asawa at anak, duguan, wala ng buhay, at kinakain ng mga goblin, parang tinamaan ng kidlat ang kaluluwa niya. Tumigil siya sa paggalaw, tulala. Lumapit si Lin Tian. Oy, ang sakto naman. Kakausap lang kita sa isip ko, tapos andito ka na. Pero mukhang huli ka na. Tapos na ang lahat. Kung gusto mong umalis, pwede pa. Pero pag nanatili ka, mamamatay ka. Ang mga mata ng Lizard Lord ay nagdilim sa matinding galit. Isang mababang ungol ang binitiwan niya bago sumigaw, ngayon, buburahin ko sa mundo ang tribo ni Ong Goblin. Habang nagsasalita siya, nagsimulang lumabas ang berdeng aura sa kanyang katawan. Tinawag niya ang laso na enerhiya mula sa paligid, at pinakawalan ito, patungo kay Lin Tian, na may kasamang nakakakilabot na bilis. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.